Atensyon mga SSS members and pensioners, apat na importanteng bagay ang mangyayari ngayong buwan ng Enero 2026. Mahalaga na alam ninyo ito. Pag-uusapan natin dito sa video. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na nga at nasa taon 2026 na tayo. Buwan tayo ngayon ng Enero. Today is January 2, 2026. Happy New Year po sa inyong lahat mga ka-vlogs. Well anyway, ating pong pag-uusapan ang apat na mahalaga at importanteng bagay na mangyayari sa buwan na ito ng January 2026 para sa inyo mga miyembro at pensyonado ni SSS. Makinig kayo dahil mahalaga ang apat na bagay na ito. Una po, para sa ating mga SSS members na mga OFW or Overseas Filipino Workers, mga ka-vlogs, no? Kung kayo po ay merong hindi nabayaran na contributions o hulog sa SSS mula buwan ng Enero hanggang September 2025, aba ngayong araw po, araw ng Biyernes, January 2, 2026, ang deadline o huling araw para po kayo magbayad sa mga buwan na yan na hindi nyo po nahulugan na contributions. So ulitin natin, mga OFW na hindi po nakapagbayad ng kanilang contributions simula Enero hanggang Setyembre last year, 2025, deadline po ngayon, araw ng Biyernes, January 2, 2025, para kayo magbayad mga ka-vlogs. Actually, noon po dapat ito na deadline noong December 31. Kaso nga lang po, dahil sa special non-working holiday, dahil sa bisperas ng bagong taon, and January 1 kahapon ay regular holiday naman po dahil bagong taon ay na-move ito ngayon na araw, January 2 mga ka-vlogs. Kaya sumugod na sa mga payment accredited partners na meron sa SSS dyan sa abroad. Pwede naman po mga online banks, mga e-wallet, no, na accredited po ang SSS para kayo makapaghulog agad ng contributions para tuloy-tuloy po ang proteksyon at tuloy-tuloy ang benepisyo mga OFW natin. Pangalawa, na importanteng bagay na magaganap po ngayong buwan ng Enero 2026, good news naman po ito para sa ating mga pensyonadong kabilang sa pangalawang batch. No, mga second batch na tumatanggap ng pensyon every 16th day of the month. Sapagkat ang inyo pong January 2026 pension crediting schedule ay magaganap po ngayong January 16, 2026. Kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang January 16 ay natapat po sa araw ng Biyernes. Hindi po yan weekend at hindi din po holiday. Kaya regular pension crediting schedule ang ating aasahan sa inyo mga pangalawang batch. Okay? So, yung ating mga first batch kasi, no, hindi na natin isasali kasi nga po tapos na ang kanilang January pension crediting na advance ito, no? Maaga silang nagkaroon ng pension crediting for January dahil nga po Enero 1 yung schedule nila, holiday po kahapon, no? That is New Year. So na-move po noong December 26. Isang linggo po na advance ang kanilang pension crediting dahil nga po sa mahabang holidays, no, na naranasan po natin before the January 1 dahil nga po sa bagong taon mga ka-vlogs. Kaya ang nalalabi na lang po na hindi pa nakapag pension crediting for this month of January ay kayo na lang po mga second batch. Okay lang po yan kahit pa paano ay may pera pa kayo after the New Year mga pangalawang batch. So that will be on January 16, araw ng Biyernes 2026. Paalala ha, walang increase na magaganap. Wala pong second tranche na pension increase na magaganap. Tanging pensyon nyo lamang po ang makukuha ninyo mga SSS second batch pensioners. Pangatlo po na importanteng
importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng Enero 2026. Aba, huwag niyo pong kaligtaan ha mga pensyonado na merong buwan ng kapanganakan sa buwan na ito ng Enero, no? At yung mga merong edad na 80 pataas, no? 80 years old pataas, tapos birth month ninyo o magdiriwang kayo ng birthday ngayong Enero 2026, huwag kaligtaan po na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP mga ka-Blacks. Hanggang January 31, 2026, maaari pa kayong mag-comply niyan. Pero, nasabi ko na sa inyo, ngayon pa lang, pwede nyo nang i-advance dahil para talaga sigurado at hindi nyo po makaligtaan ang pag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Ulitin ko, yung mga merong buwan ng kapanganakan lang ng Enero at ang edad ay 80 pataas. Ibig sabihin, yung mga 79 years old pababa, hindi kayo kasama sa mag-comply ng ACOP. Well, meron tayong mga iba't ibang paraan sa pag-comply ng ACOP. Una po, pwede kayong mag-walk-in sa malapit na branch na nandyan po sa inyo. No? Pwede kayong mag-walk-in. Mas okay po yun. Then pangalawa, meron tayong video conference. Yung video conference naman po natin, kailangan muna mag-set ng appointment, online appointment para po ma-set ang schedule ng inyong video conference. Mostly, na-apply ito sa mga pensioners natin na nasa ibayong dagat o mga OFW dahil hindi nyo na kailangan umuwi dito sa Pilipinas to comply your ACOP. Pwede na gawin online through video conference. So please comply your ACOP ha mga pensionado na mayroong buwan ng kapanganakan itong January 2026, whatever kung anong petsa talaga yan ha. Dahil kapag hindi kayo nag-comply ng ACOP sa buwan na ito, maaari pong putulin ng SSS ang inyong pong pensyon pagdating ng Pebrero or Marso. So, temporary po pinuputol po yan. Well, ibabalik naman, kaso lang, kailangan niyo pa rin po magpa-ACOP. So, ganun po kahalaga ang pagpapa-ACOP dahil sinisiguro lamang po ng SSS na talagang buhay pa ang pensyonado, totoong tao ang tumatanggap ng pensyon at nasa tamang pensyonado po ang tumatanggap ng pensyon. So, comply your ACOP on or before January 31, 2026. Pero ngayon pa lang, and then ngayong Monday, January 5, simulan nyo na. Nang sa ganon, ay sigurado talaga na mag-comply nyo po ang inyong ACOP. Pang-apat po na importanteng bagay na magaganap o mangyayari sa buwan na ito ng Enero 2026 ay ngayon po January 31, 2026, para po ito sa ating mga SSS members muli na mga OFW or Overseas Filipino Workers dahil kung hindi po kayo nakapagbayad ng inyong contributions simula noong October, November, and December 2025 last year, ang deadline po para bayaran niyan ay ngayong January 31, 2026. Okay? So, yung una kanina ay para yun sa mga OFW members na hindi nakapagbayad January to September. Ito naman pong deadline ngayong January 31 ay para po sa mga hindi nakapagbayad ng contributions simula October, November, and December. So, last quarter of 2025, 3 buwan po yan. Kung hindi nyo po yun nabayaran ang contributions, deadline po para makapagbayad ngayong January 31, 2026, araw po yan ng Sabado. And same as the nauna kanina na binanggit natin, pwede kayong magbayad sa mga accredited payment partners or collection partners may SSS andyan sa abroad mga ka-vlogs or yung mga online collection partner na meron ang SSS, just like banks, mga e-wallet. So pwede kayong makapagbayad dyan para tuloy-tuloy po ang benepisyo at tuloy-tuloy ang proteksyon dyan sa ibayong dagat mga SSS members. At yan po ha, ang 4 na importanteng bagay na mangyayari sa buwan na ito ng Enero 2026. Dapat alam nyo yan at dapat gawin nyo yan mga SSS members and pensioners. Muli po, binabati ko po kayo ng Happy New Year at sana po ay more blessings sa buong taon na ito 2026. Malusog na pangangatawan
at malusog na kaisipan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click mo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. Mag-ingat ang lahat.